Ayan, hello, good morning. Ayan. Ano ng balita? Nakabalik na kaya si Robin Hood sa Pilipinas? Andun pa kaya sa gitna ng laot? Kamusta kaya siya? Ayan, Gibo Chodoro hinihikayat ang buong Pilipinas at ang sambayanang Pilipino na magkaisa tungkol dito sa nangyaring banggaan ng China at Pilipinas. Ayaw natin na ng gera at hindi tayo nakikipaggera. Ang ginagawa natin, pinoproteksyonan natin ang atin upang matigil ang pagkupkop at paghihimasok dito ng China na wala silang karapatan. Sa anumang batas, wala silang karapatan sa West Philippine Sea. Itong lahat na ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Kaya kailangan po, nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Dahil ang narrative po nila ay lumalabas ang tunay na intention nila. Kunwari po ay peaceful, kunwari po maka-neighborly, ngunit sa likod nito iba ho ang hangarin. Tayo po hindi tutol sa diplomatic talks, pero dapat ito ay open, transparent at may foundation at hindi bulungan laban. There's a legal part which Solicitor General and the DOJ study, may diplomatic part. Sa ngayon, merong discussions on the Code of Conduct sa Beijing ata at inaasahan natin na mag-deliver ang ating representative doon ng posisyon ng Republika ng Pilipinas batay sa mga illegal na activities ng China. Lastly, sa ganang amin po sa DND, pinag-iiting po namin ang aming sovereignty operations sa West Philippine Sea, sa atin po at sa ating mga kaalyado. Those are the three major areas. Ngayon, ang Coast Guard, naturally, civilian vessel po ang nabangga. And within the Philippine jurisdiction, that is why the Coast Guard is conducting a incident investigation. There's a proper term for it that I do not recall. In order to bring light also to the true facts that occurred dito sa insidente ng dalawang barko na under the jurisdiction of the Republic of the Philippines and within the jurisdiction of the Republic of the Philippines under UNCLOS. That's why the Philippine Coast Guard is taking cognizance of it. Yun yan, ano? Tignan natin kung anong tugon nila sa mga proseso ng ating gobyerno. Ngayon, itong lahat na ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos po, alawa, nagdi-disinformation po sila. Meron silang mga narrative na illegal daw tayo na ando doon. Sino pong naniniwala doon? That is why the government under the president has said that we're taking this seriously because this is an affront to our territorial integrity, and it is a ridiculous assertion of international law or a revision of international law to suit their expansionist ends. No? Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po, nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Dahil ang narrative po nila ay lumalabas ang tunay na intention nila. Kunwari po ay peaceful, kunwari po maka-neighborly,
Ngunit sa likod nito, iba ho ang hangarin. Lastly, I'd like to thank ang Chinoy community na nagpunta po sa atin kahapon at nag-pledge ng support against China sa pagtutol nila sa expansionist agenda ng China at pagkupkop sa South China Sea. And they told me na maglalabas po sila ng statement na sumusuporta sa posisyon po ng ating gobyerno. Kasi Filipino po sila at they feel na just as agreed with this egregious acts of China at ni Secretary Remulla. Ngunit doon sa collision mismo, iintayin po natin ang investigation ng Philippine Coast Guard sa insidente, and then pag-uusapan po ng ating mga legal officials sa pangunguna ni Solicitor General Guevara, at tignan natin kung ano ang gagawin nilang legal moves. Ngayon, marami po nagsasabi na useless daw dahil unenforceable daw ang mga kaso na ipapataw. It is not useless because every decision of an impartial international tribunal recognized by international law adds to the basis and the bulk of international law. It becomes a principle of international law which can bolster the claim of the Philippines and which allows other countries to join us, because we are fighting for a rules-based international order and we are not fighting for anything else but a rules-based international order which recognizes our jurisdiction over our exclusive economic zone and other areas which we have jurisdiction. Kaya po, importante itong mga exercise na ito. The jurisdiction is limited to the defense aspect. But whatever ambassador perhaps they send here will sing the same tune if Beijing doesn't change its mindset. And sa ngayon, mahirapan po tayong alamin kung ano tunay na gusto ng China at kung ano ang ginagawa nila, dahil number one, natanggal ang defense minister nila na matagal nang nawala. Ngayon, tinanggal din ang kanilang foreign minister, kaya hindi po natin nalalaman kung ano talagang agenda ng China internally at saka externally. Alam naman natin ang agenda, talaga sakupin ito. Kaya tayo po hindi tutol sa diplomatic talks, pero dapat ito open, transparent at may foundation at hindi bulungan laban. Ayon na nga ang ating Secretary DND Gibo Teodoro. Ayan. At sabi pa, pinag-iisipan ng Armed Forces of the Philippines AFP na pagsasagawa ng joint resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol kasama ang iba pang mga bansa na kaalyado natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning! Ayan, sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking YouTube channel. Huwag naman po kakalimutan, please, huwag po kakalimutan mag-like at mag-comment. Subscribe na rin po, Genius TV. Ingat po kayong lahat, mga kababayan. God bless po.